Hi guys, bali kakarating lang natin galing sa ating part-time guys. At pag uwi ko dito kanina ay may dumating na package sa akin. So, itong package na to ay binigay lang sa atin. No? Hindi ako sure kasi kung gusto niya magpabanggit ng pangalan. Pero kilala niya na kung sino siya. At yun, salamat dito. No? Salamat sa pinadala mong to. Bali, hindi ko pa siya nabubuksan kasi nga kakarating ko lang. At tignan natin guys kung anong laman nito. Actually, alam ko naman ako anong laman nito. Bali, damit to na magagamit natin na pagdating ng winter kasi nga malamig din dito sa Italy. So, yun. Tingnan natin kung anong laman nito guys. Pakita ko sa inyo. Okay, so bali, yung nagpadala nito guys, yung kaibigan ko na taga Canada. Bali, may gusto kasi siyang ipatry sa akin na damit from Uniqlo na ginagamit niya kapag winter sa Canada. Pero sabi ko nga sa kanya, syempre magkaiba yung lamig ng Canada at saka iba rin dito, no? So, extreme weather talaga yung lamig sa Canada. Pero sabi ko kasi sa kanya, kapag yung kasagsagan talaga ng winter dito, malamig din. At kapag hindi rin proper yung suot mo na damit, talagang manunuot din sa mga buto-buto mo yung lamig, guys, no? At isa pang problema dito kapag mahangin. Talagang minsan kahit na naka-winter jacket ka, tapos pag ang winter jacket mo medyo nabili mo lang dyan sa mga tabi-tabi, hindi siya ganun ka-effective. Kailangan din ang winter jacket mo dito kung gusto mong maprotektahan talaga ng mabuti sa lamig, mag-i-invest ka rin sa mga magagandang brand ng winter jacket. So, ito, since sabi niya sa akin, itry ko daw to. Tapos, since mainit nga to, subukan ko daw na baka pwedeng manipis na jacket na lang yung suot ko. So, we'll see, no? Titignan natin kapag dumating na yung winter, pero fall pa lang dito. Malamig na rin, pero kasi yung mga ganitong klaseng jacket, guys, kaya pa. Hindi pa natin kailangan talaga ng mga makakapal. But anyway, buksan natin, guys. Yan. Tumawag pa sa akin yung nag-deliver nito. Hinihingan pa ako ng PIN or ng code, parang security code from Uniqlo. Ang problema nga natin guys ay hindi naman ako ang nag-order nito. So wala akong mga email. Kaya tinawagan ko pa yung kaibigan ko sa Canada. Anong oras pa lang dun guys. Nistorbo ko siya. Pero kasi hinihingi talaga yun. Okay, so ito yon guys. Galing sa Uniqlo. Heat tech siya. Parang ito yung bagong technology ng Uniqlo. Panlaban sa lamig. So ang binili niya sa akin ay ito yung parang turtleneck para medyo covered din yung leeg natin. Okay, so buksan natin guys para rin maipakita rin natin sa kanya. Nga pala Brad, salamat hindi ko ni-expect pero galante talaga yung kaibigan kong yan. Galante, sobrang galante niyan. Anyway, okay, check natin. Oh, Mamma Mia. Yung pag hinawakan mo yung tela niya, hindi siya ganun kakapal, guys, no? Hindi katulad ng mga tawag dito, yung mga wool na sweatshirt. Hindi siya ganun. Actually, pag hinawakan mo siya, yung texture niya, guys, pag hinawakan mo siya, para lang siyang texture. Alam niyo yung mga hoodie na maninipis, hindi yung hoodie na guys, yung makakapal. Mas makapal pa nga yung texture ng essentials na hoodie kaysa dito sa pag hinawakan mo yung tela niya, manipis lang siya. Pero ito siya guys. Yan. So ito ang sabi ng kaibigan ko ay kasi nga 'di ba pag nagtrabaho kasi tayo sa hotel, alam niyo naman pa winter na, meron tayong schedule doon na panggabi. So syempre pagka gabi nandun yung lamig talaga, sobrang lamig. Kapag winter dito guys at walang araw, expect mo na malamig talaga kung maglalakad ka. Lalo ako yung hotel ko
ay kailangan ko pang maglakad ng siguro less than 5 minutes para marating yung metro station. So, talagang lalakad tayo. So, pag panggabi tayo o kaya pag sobrang pang umaga ang pasok natin, talagang sasalubungin natin yung lamig ng winter, guys. So, ito siya, turtleneck na kulay black na panloob. Actually, pagka nagustuhan ko to, may Uniqlo naman dito. Bibili ako, dadagdagan ko to. Actually, ina-advise niya pa nga sa akin na bumili rin daw ako ng leggings nito para kumbaga kompleto yung protection natin laban sa lamig nga, no? Kasi guys, kahit nasabihin yung hindi nag-i-snow dito sa Roma, no, particularly sa Roma, ay hindi na malamig. Malamig pa rin dito, guys. Actually, meron kaming kaibigan ni Mia na nag-migrate na ngayon sa Canada, sa Ottawa. At bumisita siya dito nung December yata last year kung hindi ako nagkakamali. Kinamusta ko siya. Sabi ko, di naiinitan ka na dito. Sabi ko gano'n sa Roma. Sabi niya, hindi kuya. Sabi niya, iba pa rin yung lamig dito. Sabi niya gano'n. Kasi nga, ang winter dito sa Roma ay may humid or basa ang hangin. Yun ang isa sa nakakadagdag ng lamig kapag winter dito sa Italy. Kasi nga, wet surroundings, lalo na pag walang araw, talagang, malamig. Malamig talaga. Makikita mo rin dito, hindi nag-i-snow, pero makikita mo dito, pag umagang-umaga, pagkagising mo, nagyayelo talaga yung mga salamin ng sasakyan nyo, yung mga kotse. Automatic, yellow ang yellow ang mga salamin niya, pati yung buong kotse mo, actually, nagyayelo. No, tapos makikita mo sa sahig or dun sa pinaka pavimento or dun sa pinaka daan, no? Nagyayelo rin yung mga semento niya, yung mga asfalto niya, nagyayelo rin. Meron akong picture noon try kong hanapin, pakita ko sa inyo. Para kang naglalakad sa manipis na snow kasi talaga pag naglakad ka bumabakat din yung sapatos mo. So, ganun din dito, malamig. Nag-i-snow sa Roma pero hindi ganun kadalas. Ang huli kong experience dito ay nung dumating ako ng 2017. Bali ang peak kasi ng winter dito ay February. So nung February 2018, kakarating ko 2017 ng September, so fall 'yon. Nag-start ang winter ng December, January, February nag-snow. Okay, so nag-start yung snow ng alas 5 ng umaga, tapos natapos din siya ng mga around 10 or 11 AM, natapos na siya. At isang beses lang yun nangyari. Hi, Lolo. Normally, nag-i-snow sa northern part na ng Italy, like Milan, Como, yan, basta yan sa mga part na yan. Normally, pagdating ng December, nag-i-start ng mag-snow. Unlike sa Canada, no, parang ngayon nga balita ko nag-i-snow na sa Alberta. Tapos parang dun sa kaibigan ko sa lugar nila, parang start daw yata ng snow doon ay November. So dahil nga ang Italy ay hindi naman ganung kataas na lugar, no. Hindi rin ganung ang pag-i-snow. Pero syempre, kahit nandito ka sa Roma, pag bumisita ka sa mga mountains ng Roma, nagyayelo doon, guys. Nagyayelo doon sa mga bundok-bundok dito ng Roma. Kaya nga, yung mga tao dito kapag winter, nagpupunta sa mga bundok para mag-ski, gano'n, nag-i-snow sila. Okay? So, yun nga, kahit hindi gano'n nag-i-snow dito sa Roma, ay malamig pa rin. Pero sabi ko nga, susubukan ko to muna kasi kailangan ko matansya yung init niya. Dahil ang in-order sa akin ng kaibigan ko ay ito, guys, ultra warm. May mga level yata to ng heat. Meron din mas mababa dito ay yung extra warm lang. So, kung sobrang init niya, itatry ko siyang ipapalit ng extra warm. Pero kung okay naman ako, komportable ako, since lamigin talaga ako, guys, hindi ko napapalitan. Mas okay na sa akin to, no? Saka syempre, hanggat maaari, mas makip natin kung ano yung mismong bigay sa atin ng kaibigan natin. Or baka nga hindi ko na talaga ipapalit. Baka bumili na lang ako ng yung extra warm, tapos bibili rin ako ng leggings para kompleto. Baka bilan ko rin si Seth. Kasi usually ang binibili namin na ganitong panloob ay sa Decathlon, bumibili rin kami. Pero ano yun? Asan ba yun? Try kong pakita sa'yo. Binilang ko kasi si Seth nun eh.
Ito siya, ganito siya. Ayan, oh. Sorry guys, bumagsak. Ayan, ganito naman siya. Ito naman yung binili namin sa Decathlon. So, ano siya, stretchable siya. Nung minsan, sinama ako ng bayaw ko, nagbike kami ng gabi. Kasagsagan ng winter, guys. Gamit ko to, ay okay na ako, no? Kumbaga, hindi na ako masyadong nilamig. Actually, ang suot ko nga lang nun ay ito. Tapos, ito lang ang suot ko. Kasi syempre naman, pag nagbabike ka, papawisan ka talaga kahit malamig, eh. Dahil, lalo na pag ang daan na dinadaanan nyo, akyat baba, papawisan ka talaga. Pero yun nga, effective sa akin to, itong binili ko sa Decathlon. So I think, mas effective tong galing sa Uniqlo. Okay, so itatry natin to guys, and hindi ngayon, dahil medyo mainit ngayon eh. Pero isusuot natin to, tatry ko kasi hindi pa talaga ganun kalamig kahit umaga. Pag lumabas ako, minsan pinakamalamig pa lang dito ngayon ha, fall. Yung umaga at yung madaling araw or yung gabi, siguro sabihin mo na mga nasa 10 degrees pa, medyo double digit pa. 10 degrees. Nung last week, merong kaming umabot ng 9 degrees, ganun. Pero, di pa talaga ganun kalamig, no? Yun nga lang, pagka humangin, doon ka medyo tatamaan ng lamig. So, tatry natin to guys, at i-update natin yung kaibigan natin. So, yun nga, tulad ng sabi ko, malamang hindi ko na to ipapalit dahil ito nga yung bigay sa atin ng kaibigan natin. And, ikikip ko na to sa akin kasi galing sa kanya to eh. In case na sobrang init niya, bibili na lang ako nung mas mababang level, yung extra warm lang, guys. Ay, magsampay naman tayo ng damit, guys. Bali, nasundo ko na yung mga bata. Ayan na sila. Oh. Pag naririnig na ako nagbablog niyang mga yan, lalapit na yan. Ay, ayan, habang nagtutupi tayo ng damit, Daddy, can I help you? Oo, ako na lang, anak. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Makati na naman yung mata ko. Lumabas lang ako saglit, nagsampay ako nung mga nilaban ko. Bigla na agad ako sinipon. Biglang pumangat yung panahon na wala yung araw, tapos malamig, mahangin na naman dahil bukas yata uulan na naman. Ganun talaga pag fall, guys. Maulan. O nga pala, no, shout out ulit dun sa kaibigan natin na nagbigay nung regalo sa atin. Parang regalo na rin yun, 'di ba? Kasi parang last time nagkikwentuhan kami nung kaibigan ko. And medyo nagkatanungan nga kung kamusta na yung weather dito, kamusta na rin yung weather sa kanila dun sa Canada. Kaya tapos kinuwento nga niya sa akin na subukan ko nga daw yung ganong klaseng body warmer. Tapos maya-maya inorderan na pala niya ako kasi gusto niya i-try ko. Kanino to? Mine. Questo. Mine. Also yun. Mine. Nalilito na ako sa damit na itong dalawang to. Nagwelta lang ako, inorderan na niya ako. May pinadala na siyang screenshot sa akin. May pinadala na siyang mga details na binili na nga niya, no? In-order niya na nga yun para sa atin. Ako kasi guys, no, pag ako nabibigyan ako ng gamit, no, bawa galing sa asawa ko, kasi asawa ko guys, mahilig din manorpresa yun. Alam niya yung mga bagay na gusto ko, at kapag nakachempo siya, bigla-bigla na lang niyang bibili at ibibigay sa akin. No? Bukod sa asawa ko, yan yung mga kaibigan ko na yan, no, na mga ka-close ko talaga. Ako guys, pagka nabibigyan ako ng gamit o ng kung ano man, no, ng mga tao na malapit sa atin, no, iniingatan ko yan guys. Kumbaga, kahit anong mangyari, hindi ko yun na ipamimigay or hindi ko yun ibebenta. Kasi para sa akin guys, yung effort na bigyan ka ng isang tao, whether kaibigan, kamag-anak, asawa, o whatever, malaking bagay yun, no, yung effort. We're gonna eat fish. Yes. Oh!
malaking bagay yun, guys. Isipin mo, di ba? Kaya kanya binigyan ng bagay na yun. Kasi, kumbaga, nasa isip ka niya. Diba? Kumbaga, sa dami rin naman ng kakilala niya or kaibigan niya. Di ba? Kumbaga, sa'yo ibigay yung bagay na yun. Di ba? Kumbaga, for me, personally, it's a big thing for me, whether second hand yan or brand new, mumurahin, mamahalin. Kinikip ko talaga yan. Hindi ko yan binibenta, hindi ko pinamimigay, no? Kasi, minsan guys, no, kapag nabibigyan natin or nakaka-receive ng mga regalo, pagka hindi nila nagustuhan, pinamimigay lang din nila o kaya naman binibenta nila, no? Parang ang pangit nung ganun. Kumbaga, kung hindi mo, para sa akin, no, kung hindi mo man gusto yung bagay na binigay sa'yo, at least itabi mo, 'di ba? At least i-keep mo siyang mabuti. 'Di ba? Kasi yung effort nung taong 'yon, 'di ba? Para bigyan ka ng bagay na 'yan, at least yun man lang, 'di ba, i-treasure mo. At least yun man lang pahalagahan mo, 'di ba? Biro mo to the point na maisip kanyang regaluhan or to the point na bigyan kanya ng isang bagay, 'di ba? Mas lalo naman na guys kung hiningi natin yung bagay na yun, 'di ba? O kaya ni-request natin yung bagay na yun. Tapos at the end ipamimigay mo lang or ibebenta mo lang, 'di ba? Naman ganoon, guys. Sama yun. Ako ewan ko, basta para sa akin lang naman, guys, no. Wag yung masamain. Yun pananaw ko lang, 'di ba? Halimbawa, yung isa ko ring close friend. Bago ako umalis, papunta ako dito sa Italy. Binigyan niya ako ng relo, G-Shock yun. Pre-owned niya na yun. Kumbaga, nagamit niya na yun. Pero, alam mo, yung thoughts na oh, Brad, para sa'yo yan. Itabi mo yan. Kumbaga, para kasing guys, parang pinamamana niya sa'yo yung isang personal na gamit niya. Kaya, bakit mo ibebenta, di ba? Tsaka kung halimbawa, ikaw yung namigay or ikaw yung nagbigay, okay lang ba sa'yo kung yung binigay mo ay ibinenta lang din niya o kaya pinamigay lang din niya, di ba? Guys, don't get me wrong, hindi ko kayo pinapayuhan na gawin ko ano yung ginagawa ko. Kumbaga, ako ay nagse-share lang, 'di ba, ng sarili kong thought pagdating sa ganyang bagay. Kasi ako pag nagbigay ako sa isang tao, pinag-iisipan kong mabuti yan o kaya bibigay ko. Hindi rin ako naman basta-basta yung taong ay biling ko to, bigay ko kay ganito. No, hindi. Kumbaga iniisip ko rin mabuti kung magugustuhan ba ng taong to yung ibibigay ko o hindi. So, yung effort ko, parang ang sakit naman nun saan na sa kabila ng effort ko itatapon mo lang o kaya ipamimigay mo lang or ibebenta mo lang din yung bagay na binigay ko sa'yo, di ba? Okay guys, luto naman tayo ng dinner. Bali, pritong isda yung lulutuin namin. Hindi tilapia yan guys, yan, porata. Wala kasing tilapia dito. Meron tilapia siguro sa mga Filipino store, pero dun sa mga usual Italian store walang tilapia. So yan yung niluluto natin yun. Porata. Sana matapos ko on time kasi 6:30 lalabas na si Mia. Susunduin pa natin siya mamaya. Bakit na talaga ng panahon o biglang pumangit? Uy, di ba kayo nilalamig dyan sa labas? No. Titibay nyo ayan wala na, cloudy na. Magsisimula ang umulan mamayang madaling araw. Tomorrow anak, it's rainy ha? Papa. Tomorrow it's rainy. Yeah. Baka hatid na lang kita bukas, set. Papayungan na lang kita para may payong ka. I'll use my payong. Okay, sige. Where's Skyla? Ha? Where's I Skyla? don't know. Di ba kayo magkakasama kayo dyan? No, now we couldn't find Skyla. Right, Muning? Buong week yatang mag-uulan, guys Oops. Kaya medyo pangit ang panahon ngayong week na to. Although, yun nga lang, ang maganda, hindi masyadong malamig.
Kasi kapag ka umuulan guys, medyo nalilesser yung lamig. Okay guys, susundo na naman tayo kay Mia. Hindi na lang natapos natin yung piniprito natin. Hindi naman tayo amoy isda. Magpalit naman tayo ng damit, anak ng tinapay. Ay, nako. Okay, so nakasakay na ng metro si Mia guys kaya tara, alis na rin tayo. Bukas guys, medyo bukas ang dami naming lalakarin. Kailangan ko pumunta ng ASLA bukas kasi magpapalipat ako ng medical, ng family doctor or ng medico di base. Magpapalipat ako kasi meron ngayong doktor dito na Pilipina at na-contact ko siya at ang sabi niya sa akin ay may available slot daw siya bukas ng umaga, kaya kailangan kong puntahan yun. Kailangan ko maging maaga kasi baka maunahan tayo guys. Medyo maraming kumukuha doon sa doktor na yun guys kasi nga Pilipina, maraming mga Pilipino na kumukuha sa kanya. Kaya sana wag tayo maunahan. Tapos bukas din ay sasamahan din natin si Mia papunta ng dentista dahil bukas na yung schedule niya para sa cleaning ng ngipin niya. Tapos bukas din may schedule tayo ng blood analysis dyan sa may pharmacy na malapit sa amin. Kasi kung natandaan nyo yung huli kong vlog na sabi ko meron akong blood analysis or meron akong blood testing, ay hindi natuloy. Kasi guys, hindi ko kinaya yung gutom kasi di ba may fasting yun. Grabe, gutom na ako kaya tumawag na agad kami at nagpa-reschedule na kami kasi talagang hindi ko na kaya yung gutom guys. At nagpa-reschedule nga kami bukas at umaga na. Kaya wala akong i-worry kasi yung huling kain na, ang magiging huling kain natin ay yung hapunan natin mamaya. Tapos bukas hindi na muna tayo mag-aalmusal, magpa blood analysis na agad tayo bukas ng umaga. Kasi mali talaga yung huling namin schedule hapon. Gutom na ako Hindi ko na kinaya. Siyempre galing pa tayong trabaho. Lahat ng mga natitirang energy sa katawan natin natunaw natin or nagamit natin. Tingnan natin bukas ang nagiging resulta ng ating blood analysis. Kumusta? Kumusta? Ang lamig. Tapos kapag dating ko dito, may inaresto dito, Carabinieri. Hane, alin? Na? May inaresto. Paano inaresto? Hindi ko lang, sumakay dun sa sa kotse ng Carabinieri yung driver tapos may ibang nag-drive ng kotse. Sinakay siya dun sa kotse. Bata, matanda? Hindi naman bata. Hi guys. Lamig na. Sinakay siya sa Sinakay siya sa patrol car. Sa patrol car. Tapos yung kotse niya, hindi ko alam, dinala rin pero hindi ko na alam kung sino yung nag-drive. Dalawang kotse ng Carabinieri. Basta nakita ko na lang nakaparada dyan sa may part ng mga paradahan ng mga motor. Okay. Ano kaya inabangan talaga siya? Naglakad, pinasok siya doon sa kotse. Inabangan kaya talaga siya? Ko na yung mga kailangan natin bukas. Okay. Alis tayo ng maaga para in case na matapos tayo agad mahabol pa natin yung maipasok pa natin yung mga bata. Kasi pag di natin maipasok yung mga bata, ako na lang mag-isa sa dentist pag di natin maipasok yung mga bata. Bali, 50 lang yung ko. Babayaran ko, na-approve yung 120.
50 siya. Nasa dentista. Kamusta si Seth? Pag-compute na siya. Sabi ko nagre-reklamo ng mga mami. Oo nga, no? Sobrang Grabe, dami lang grabe, ng grabe sila mag-assignment. Minsan 5. Kaya sabi ko nga kay Seth, kapag ka Sabado, medyo mag-relax muna siya. Wag muna siyang, kung pwedeng, kumbaga kung may oras naman ng linggo na lang siya mag-compute para naman may araw siyang Ano bang gagawin natin sa Sunday? Meeting lang ng hapon. Diba? Yung Sabado kasi may pagsamba sila. Paluto ka na. Naputo ng isda. Tapos yung mga asparagus, ko na lang. Yung oven. Konti ng asparagus. Kaya baka kailangan ko pang iprito ng nuggets yung mga bata para ang konti ng Sige. ang konti ng isda. Nasa ba yung mga bata? Nakala mama yung dalawa. Yung dalawang babae na Anis. So, kasi tupi ko rin yung sa Erickson. Wala. Very good. Diba? Pag very good, diba? Dapat may reward. May reward ka. Alam mo na. Kiss. Alam mo ba? Baka nang magagawa, mahal mo na. Ba't adag? Ba't adag? Okay guys, so nandito na tayo sa bahay at nakababa na rin si Mia. Bale, siguro dito na natin tatapusin yung vlog natin for today at bukas magkita-kita tayo sa mga lalakarin natin bukas. Okay, so thank you very much guys sa panonood sa amin and please continue to like our videos and subscribe on our channel. Thank you very much guys. Bye!